Mga kaboxing, welcome muli sa ating channel kung saan ating tatalakayin ang mga maiinit na balita at usap-usapan sa mundo ng boxing. Huwag kalimutang mag-like, mag-subscribe, at i-hit ang notification bell para updated ka palagi. Simulan na natin. Matapos ang laban noong December 8, 2024, muling pinatunayan ng tinaguriang Wonder Boy na si Carl Joma Martin kung bakit isa siya sa mga inaabangan sa larangan ng boxing. Sa loob lamang ng 5th round, pinabagsak niya ang kanyang kalaban na si Ruben Tostado. Nakasalukuyang nasa ika-645 ranking ng professional boxers. Isang malinis na kombinasyon ng tumapos sa laban. Hindi man naging impresibo ang naipakitang performance ayon sa ilang mga Pinoy boxing fan, para sa akin ang importante na ipanalo ni Carl Joma Martin ang kanyang laban at hindi nasayang ang kanyang training. Ayon kay Jason Casimero, kapatid ni Cuadro Alas, ka-level lang daw ni Carl ang nakalaban niya. Dagdag pa niya, ayon sa kanyang kaibigan baka raw hindi umabot ng isang round si Carl Joma Martin kung si Cuadro Alas ang makakalaban nito. Kung pag-uusapan ng estilo ng laban, ibang-iba ang estilo ni Cuadro Alas kumpara kay Tostado. Si Cuadro Alas ay kilala sa kanyang agresibong laban at knockout power. Kaya naman maraming fans ang naniniwala na magiging matindi ang sagupaan kung sila'y magtutunggali. Hindi rin nagpahuli ang ilang taga-suporta ni Cuadro Alas. Ayon sa kanila, siguradong babagsak ang ranking ni Carl Joma Martin kung magtutunggali sila sa ring at mapapatomba ito ni Cuadro Alas. Dagdag pa ng ilang eksperto, posibleng maging wake-up call ang laban na ito para kay Carl Joma kung sakaling matuloy. Narito naman ang ilang komento mula sa mga boxing fans, na si Carl ay may potensyal pero kailangan pa niya ng mas malalaking laban. Samantala, sabi naman ng iba walang laban kay Cuadro Alas si Carl Martin. Magkaiba sila ng antas. Ano sa tingin nyo, mga kaboxing? E-comment nyo na ang inyong opinyon sa ibaba. Samantala, sa international boxing scene naman, trending din ang nangyaring interview sa pagitan ni Tank Davis at Lamont Roach. Pinagtawanan ni Tank si Roach matapos nitong ipahayag ang kanyang abilidad sa iba't ibang estilo ng pakikipaglaban. Ayon kay Roach, kaya raw niyang gayahin ang estilo ng kahit sinong makakalaban niya. Dagdag pa niya, mabilis, matalino, at mahirap siyang kalaban. Sinabi pa niya, lahat daw ng sinasabi niya ay opinion lang at magkakaalaman lang sa ring kung sino talaga ang magaling. Lamont, What's up? Lamont, let me ask you this. How is your style going to be different than anything Tank has faced, and how will you be able to get the upset and give him his first defeat? It's just it's skill wise. I bring a lot. I bring a lot to the table. I can adapt. I can fight various different styles. I'm tough. I'm gritty. I'm smart. I'm witty. Whatever the case may be, whatever I gotta pull out my bag of tricks to win, that's what I'm gonna do. Motherfucking the rest of them, either they was one trick ponies or they just ain't have enough. So. Do you feel like people are overlooking you in this fight as the underdog? Come on now, of course. I mean, but everything is opinionated. The only thing that's gonna matter is when we get in the ring. Kung pagbabasehan natin ang training ng dalawa, parehong handa at may natatanging estilo. Si Tank Davis ay kilala sa kanyang lakas at ring IQ, habang si Lamont Roach naman ay mas versatile ayon sa kanyang mga nakaraang laban. Sa tingin nyo, sino ang may edge sa laban na ito? Kung si Lamont Roach ay kayang mag-adjust sa estilo ng kalaban, magagamit kaya niya ito laban kay Tank Davis? O magpapatuloy ang dominasyon ni Tank sa division? Napakaraming kaganapan sa mundo ng boxing at tiyak na marami pa tayong aabangan sa mga darating na buwan. Kaya huwag kalimutang mag-subscribe at i-share ang video na ito sa inyong mga kaibigan. Hanggang sa susunod na balita, mga kaboxing.